Ayan mga karaos, good morning. Good morning, kamusta po tayong lahat? Bali today is March 3. Yan, araw po ng linggo. Yan, shoutout nga pala kay Master Batang. Ayan, shoutout at saka kay Ma'am Isa at saka kay Sir Edward. Bali ngayong araw po, meron po mga extra yung tropa. Tapos meron din po tayong extrahan dito sa project natin sa Phase 5. So yan yung unang project natin dyan na isang Angeli na 54 square meter. Siguro magto 2 years na rin. Nagpapa-maintenance na po sila ng bubong. So lagi po sila nagpapa-maintenance kasi gusto nila regular na maintenance yung bubong nila. So yan po yung pupuntahan natin ngayon. Then yung kay Master Batang, kumuha siya ng extra tao sa atin. Total naman linggo. So pinagbigyan po natin siya na makapag-sideline yung tropa dun sa kanilang bahay. So meron po siyang papa-excavation, tsaka papa-asintadahan, tsaka palalagyan na rin ng poste, tsaka konting bakod. So ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng linggo. Yung iba, day off. Tayo naman po medyo maluwag at tsaka yung ilan sa atin nagpresenta naman na gusto nilang pumasok para may extra income. So ito mga karaw, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng linggo. Enjoy watching po. Let's go! Tara! Okay. Yan, good morning, good morning. Daanan natin si Louie. Louie! Tara! Let's go, dito tayo sa owner. Yan, si Master Jojo, good morning! Hi, good morning! Yan, tsaka si Louie, good morning. Good morning! Okay, hardware muna tayo. Tara. 5. 4 na baby roller. Ilandal na po. Oo. Tapos dalawang paintbrush na Didos. Na cornesa, 4 na verniz, isang brush na diuno. Oh, yan. Palitan ko lang to siya. Oo. Tapos paintbrush na Didos, ilan po? Didos dalawa. Bulkasil na 1 litro. 1 liter Bulkasil. Dalawa. Yung Spanish red na Ano po? na roof guard 3 galon, 1 galon ng epoxy primer. Okay na yan. Tapos 4 na baby ruller. 4 Tapos dalawang paintbrush, at saka Bulkasil. Okay na po kami dito. Bali, ayan po yung mga pinamili natin. Spanish red na roof guard by Coat Saber na epoxy primer, Bulkasil, consumable materials kagaya ng paintbrush at saka roller. 3,760 lahat. Okay, nandito kami ngayon sa may phase 3. Itong gawing kalsada. Kinuha lang namin dito yung hagdanan namin. Ayan o. Ayan, magagamit po natin to dun sa gagawa natin sa phase 5. Let's go, let's go. Na po tayo. Yun o. Ito nga po pala yung unit na ginawa namin na siguro mag 2 years na rin. Yang 1 taon at kalahati na rin po itong simula nung na-turn over namin. Yung bali, check natin yung taas. Okay, dito na tayo. Yung ginamit nga po pala natin dito sa harapan is PVC roofing. Wala naman pong iba, bawal po pa kasi yung yero dito sa harapan. Yung PVC roofing medyo faded na. Nung turn over namin to, mamula-mula. Ayan, marami kaming lilinisin dito sa gutter. Yung gutter lilinisin, may mga dahon tsaka dumi ng pusa. At tsaka to, may dumi pa ng pusa rito. Ayan. Ito yung ginawa namin. May supply ng tubig dito para sa mga air vents. Tapos naka-tiles yung slab nya. May gripo rito. Hindi abot? Oh, maiksi nga yan, no? Ayan, wawalisan mo na, lilinisin. Pag natuyo, applyan po kagad natin ng epoxy primer. Yan, epoxy primer na gray. So gray yung pinili natin kasi yung pinturang top coat gagamitin dito, dark color naman, red. Tapos sa taas, roofing and maintenance din yan. Abot no? Kasya, abot. Dati nung gumagawa kami rito, hindi pa ganito. Mukhang kalsada yata to. Yun Oo, kalsada nga. Mas mapapansin nyo,
Bakit ganito yung kulay nito? Dinamay po namin to sa sa maintenance para hindi po tumagos yung absorb na tubig nito papunta rito sa ginawa namin. Kasi yung asintada natin diyan, hollow blocks lang naman. Kaya naka-waterproof din po siya. Inumpisahan na po nilang linisin to. Ayan na. Okay, bali yung gagamitin namin dito is epoxy primer. Epoxy primer siya para medyo may topping ng coating niya. So may topping siya, kapag natuyo yun, bagyang kakapal po yung ating PVC, yung PVC roofing. So additional protection, then waterproof na rin. Then after nun, papasadahan na ng Spanish red. Kasama na doon yung ating mga sealant. Yung mga sealant dito na in-apply, yan, mapapasama na po yan sa waterproofing. Tapos dito naman sa second roofing, ito second floor roofing. Ayan o, pamula-mula pa yung ating Spanish red roof guard. Ito, kung may budget talaga kayo, maganda talaga to. First 3 years na magkakasunod na taon, ipapa-waterproof nyo to gamit yung roof guard. Hanggang sa kumapal siya. Ngayon, pag magpapa-maintenance na kayo after first 3 years, yung ano niya, yung span niya, baka every 2 years na lang. Kasi makapal na yung coating niya. Kaya maganda yung bubong nito compare sa iba. Tingnan nyo yung iba, medyo faded na. Yung iba dyan mag-uumpisa na magkalawang. Yung gutter nito, ayan o, ang ganda pa rin. So ang gagawin naman nila rito, yan, lilinisin muna after malinis. 2 coat ng roof guard. Kaya pag may mga ganito kayong bahay na kinuha, hindi nangangahulugan na maayos at saka tapos na siya, ay hindi nyo na i-maintenance. Kailangan may pang maintenance pa din po kayo. Yun ang mainam. May napansin ako, ayun, puno, ang taas na. Kailangan matabas yun sa ilalim. Kasi pag nagtaglagas, pwedeng mapunta yan dito tsaka doon sa ibang kapitbahay. Magbabara yung gutter nila. Ayan, okay na tayo rito. So update tayo mamaya dito sa mga magagawa po nila. Puro na lang naman to. Pag bubulka seal, i-check kung may mga umaangat na ba kagaya nito. Ayan, may... Ayan. So lalagyan yan. Pag nalagyan yan, then roof guard. Ganun din dito. Bulka seal, then epoxy primer. After epoxy primer, roof guard. Okay. Yan, nililinis lang nila ng husto pati yung gutter. Tapos after nun, ito naman lilinisin. Pagkatapos dito mag-apply ng roof guard, panigurado tuyo na to kasi yung ano ng araw nakatutok dito, yung sinag ng araw. Dito tayo kila Master Batang. Si Papa mo, Boom. Nagkabit. Morning, Boom. Shower out. You know, si Saiden, ha. Okay, nandito yung tropa. To the rescue. Yan na si Master Batang dito, nagpapa-excavation tsaka nagpapa-asinta. Pero hindi naman araw-araw yung gawa, bali every Sunday lang. Okay, ilan sa mga tropa nandito, si Kuya Richard, good morning. Good morning. Tsaka si Kuya Boy, pati si Kuya Boy napasama ka. Si Adonis. Morning. At saka si Bilog. Good morning. Hanggang saan ba ang perimeter niya dyan, Log? Yung sa bato, sir. Bato dito. Okay, bali ito nga po pala, itong mga nakatambak po dito, ito po yung galing sa mga project din namin. Ayan, galing din po yan sa mga project. Okay. May muhon ba siya rito, Vlog? Meron dito? Hindi nakita yung muhon dito. Yung muhon dito nakita namin isa. Meron na rito. Yung may kahoy na yun. Okay. Dito banda. Dito rin. Baka dito. Okay, dyan sa may puno. Baka may ahas. Baka may ahas dyan na. Yan yung malilim na part. Malaki-laki pala to ang lote ni Master Batang dito. Okay, malaki-laki. Bali ito nga po pala, since nagpapatamba kasi siya ng lupa, ayun o. Tapos kailangan po kasi nito masintadahan na ng hollow blocks. Sige, hindi nyo pa naman yan naabutin, no? Malayo pa yan sa katotohanan. Baka sa susunod na linggo na to.
Ayan na. Bali, estimate natin dito kung ilan po yung bakal tsaka hollow blocks yung magagamit niya dito. So sa ngayon, para sa asinta lang, excavation. Wala si Master Batan. Baka bumalik na lang tayo rito para sa plano niya. Susundin natin yung plano niya rito. Pero maganda ho sana rito kapag ganito sa tambak, every 3 meters may poste. So dito pwede siyang concrete pole o pwede na lang po yung tubular para sa poste. Kasi ang balak niya rito, mabakuran lang, steel matting. Pero kailangan may asinta tayo para naman po dun sa mga ano, sa tambak. Yung sa backfill niya, kailangan may asinta. Kung mas maigi sana, kung may budget si Master Batang, may beam sa baba, asinta, mga 3 to 4 layer, may beam uli. Pero depende sa kanya, siya naman yung magpapagawa. So yung mga kasama po natin dito, pang ano to, pang Olympic. Mga pang Olympic medalist. Ayan na. Yan, para kahit naman paano matulungan natin si Master Batan at saka yung tropa maka sideline. Ayan, ito na pala yun, ang dami na rin pala nung naibuhos na panambak dito sa mga project namin Dito po dinadala yon, yung mga nauhukay namin dyan sa mga project namin sa Lumina, dito dinadala. Excavation para sa asinta. Mabalik na lang tayo mamaya rito. Wala si Master Bata. Nakakausapin natin siya regarding dito. May hollow blocks na pala Kakapiranggot nga lang to. Hollow blocks. Ganda ho kasi ito kapag nakasintadahan niya. Makikita niya na talaga rito yung perimeter at saka yung bakod niya. Tapos kapag na-flooringan pa, ganda. Ayan mga karos, pananghalian muna tayo. Yan, kumain na po ba kayo? So bago tayo mananghalian, yan, shoutout kay Sir Chai Larios. Ito, may tanong siya. So ano daw ba ang advantage and disadvantage sa pagbili po ng mga lababo? So yung mga lababo po ngayon, may mga design na. Yun noon dati, maninipis at saka mahirap din pong ikabit. So ngayon kasi, may mga classification na yung lababo kung paano po kinakabit. Pwedeng naka-undermount, pwedeng nakapatong lang, or pwedeng naka-flush lang po dun sa pinaka-floor ng ating kitchen counter. So ngayon mga ka-row house, meron din siyang tanong. Yung pagpili daw ng lababo, meron kasing butas, yung butas sa gilid. Yung butas na yon, yun ang tinatawag na overflow. Ibig sabihin, kapag na-reach niya na yung level na yon, tapos nakalimutan yung bukas yung inyong gripo, nagbababad po kayo ng inyong mga karne. So yun naman yung purpose nun, kapag nagbababad kayo ng karne, kailangan nyo ng medyo maraming tubig. So kapag bukas po yung gripo, may maaari pong mag-overflow po yung tubig, bumaha po sa flooring nyo. So dito, kaya may mga lababo ngayon na sadyang may butas yung gilid niya para makontrol niya lang po yung level ng tubig. So kapag napupuno na doon sa level na may butas sa gilid, so doon na po siya pupunta lahat. So hindi na siya magkukos ng pagbaha. Ang disadvantages nun, kapag hindi po maganda ang pagkakalagay ng hose, medyo maluwag yung pagkakatornilyo doon sa overflow na yon, maaari pong may leak problem. Yun ang pangit. So ayan, sana nakapagbigay tayo ng idea tungkol naman dun sa 2-tub or single. Siyempre, kapag ka 2-tub, medyo malaki yung space ng lababo. Hindi siya pwede sa mga maliliit na small kitchen space lang. So, kung gusto mo naman ng malalaking lababo na may 2-tub na or single na malaki, ang advantage naman nun, siyempre, kapag ka naghugas ka ng mga malalaking kawali, kaldero, at least kasya. Maraming salamat po sa inyong tanong dito. Siguro hindi ko pa nasagutan lahat, pero sana makatulong. Ayan, shoutout na rin kay Leil Lani. Pwede daw ba ilagay yung wall-fluted panel sa ceiling? Yes, pwede. Pwede, nakakadagdag din po siya ng design, nakaka-elegant din po ng mga ceiling. Ang disadvantage kapag naglagay tayo ng mga pin lights, so mauukakan po siya at mahirap na pong lagyan ng cover yung mga gilid niya. So kadalasan yung paglalagay ng wall-fluted panel sa ceiling, walang inilalagay na kahit na anong ilaw.
Kung meron man, ito yung mga track light. Yung pwede siya kasi kasing sukat ng mga wall fluted panel yung kanyang track bar. Ayan po, Ma'am Leilani. Yan, sana nakatulong po yung sagot natin sa inyong katanungan. Siguro may mas marami pang sagot na mas magaganda dito sa mga expert talaga na nag-i-install nito. So ito mga karos, bigay tayo ng update sa mga ginagawa po natin ngayong araw ng linggo. Napakainit ng weather natin. Check po natin yung ating waterproofing procedure dito sa ginagawa natin sa Phase 5. Then babalikan natin si Master Batang regarding po dun sa pinagagawa niya sa tropa. Bali mga karos, yung gawa po ng tropa dun ay kila Master Batang lang po yun. Hindi po natin kinokontrata yung pinagagawa ni Master Batang dahil si Master Batang po ay ating pong kumpari at kaibigan. So siya na po bahala magpasahod dun sa mga tropa na binigyan niya po ng sideline niya yung araw ng linggo. Tara! Okay, dito ulit tayo. Yan, balik tayo. Ayan, nag-content tayo rito regarding sa pinapatrabaho nila mama tsaka nila sir, para mapanood din nila, di ba? So bukas may upload video tayo. Ayan, ganda na po yan. Bali, mahaba naman to ating selfie stick. Habaan na lang natin kasi hindi na natin yan pwedeng patungan ng hagdan eh. Ayan, bali yung nakita nyo doon, 2 coats. Yan, 2 coats yun ng ating Spanish Red na roof guard, Boysen. Ayan. Tapos dito naman, ang nagamit natin dito is isang galon ng epoxy primer. Yan, naka-epoxy primer po ito. Yan o. Tapos ina-applyan na po nila ng Boysen roof guard. Bali yung namin dito, yung pagpahid isa 2 coated din. Ayan, kaya 4 na roller yung binili natin kasi yung sa epoxy primer hindi na natin yan pwedeng gamitin para sa roof guard, panibago. Ayan, kung meron po kayong ganitong klaseng bubong PVC roofing, ayan, pwede nyo po siyang applyan muna ng primer kapag i-repaint nyo para mas matibay. Tsaka yung mga sealant na mga nakapahid dyan, mas lalong titibay. Ayan, bali tatapusin na lang po yung pag-a-apply ng Boysen roof guard for waterproofing. Si Master Batang, maraming kailangan ng panambak yun. Ayun o, dito ang dami. Ayan na. Marami pa siyang kailangan na panambak bago talaga tuluyan matapos yung bakod niya rin. Ayan. Sakto to mga hapon. Mga tansya ko mga alas 4 tapos to. Yan, daan muna tayo kila Master Batang. Tara. Dito tayo pare. Ano ba plano mo rito? Condominium. Okay. Check natin itong pinapano mo. Sabi ng tropa 4 meters lang pare. Okay ka na rin. Nakita na materialis. Iiwanan kita rito. Baka alam. Pero anong poste mo rito? Si Bilog ang maghano mamaya eh. Pero hindi, ikaw, anong gusto mo para ma-elaborate ko rin sa'yo? Adi yung medyo murang Mura. Kaso nga lang pre, hindi kasi matibay kapag hindi buhos yan. Pag hindi forma. Kung papayag ka, every poste 4x4 na tubular na lang. Ngayon bubuhusan yung loob nun para hindi kakalawangin. Yun nga, sabi ni Bilog. Oo, 4x4 na tubular. Tapos Kung 2x3 lang daw. mahina yun pre. Konti lang ba presyo niya? Konti lang, anong hahawakan ng mo, ng hollow blocks mo? Magkano ka ron eh? Oo, yung poste na yon, magwe-welding doon ng mga pare, mga pang horizontal. Oo. Doon kukuha ng suporta. Ganito lang yan yung taas Steel niya. matting. Bagong hollow block. Pantay lang ito. Dito kukuha. Okay. Bago isang hollow block lang na palampas bago Sige. bakod na. Every 4 meters ka. Ano ko lang kay Bilog? 2 matting daw eh. 2. Pero doon sa gitnang mating may ano yun? May hati. May hati yun. Okay. Sige. Sabi ni Bilog. Okay. Engineer Bilog. Log, ano to? May parilya to pare.
Magpaparilya tayo. C-beam lang. Sibim lang daw, sibim. Pero doon sa poste niya log, magpaparilya tayo. Okay. Yung ano mo, horizontal, weldingin mo na lang sa tubular. Okay. Okay, bali ano nga lang to. Budget meal na pare. Kung anong may tutulong lang natin kay paring Batang. Sige, budget meal. Okay, C-beam. Yan na yung hangganan mo, no pare? Yan na, tuhon. Sige. Ito pare, kaya naging malalim-lalim. Kasi hindi pa masyadong level yung lupa mo. Dito malakas ang hollow block. Dito. Ano? Malakas na dito. Medyo madami ang gagamitin. Sa dalawa. Kasi na kaya dito ang baiting hollow block? 20. Gusto mo makukunin na natin? Magpapaano na tayo ron? Magpapatansi na tayo doon papunta rito. Nang May ano ba kayo? Walang level loss eh. Wala rin laser. hindi. Para mabigyan na kita ng estimation yan. Yung hollow block ang ano ba yung ano na yan? D4? D4? 4. Okay, sige. Okay, so ito, nakuha na natin yung gusto niya rito. Siya naman yung masusunod. Pag standard kasi, ano yan, double beam. Beam sa baba. Tapos mga 3 to 4 layer magbibeam ulit. Pero okay na to. Okay na doon sa kanya kasi wala naman siyang planong anuhin to. Gawing bahay. Talagang flooring lang. At ano, kaya ng budget, pero kaya yan. Kaya to ng budget. Ang problema yung kabahayan, pag matutuloy kayo kabahayan, patay. Pero alam niyo na bilog yung plano, bakal na nga lang daw. Oo, bakal na lang to. Hindi, yung kabahayan parang may gagawa din ng kwartong parang ganyan lang. Oo. Kaya O kaya duplex. Kaya. Duplex bakal. O ito pare, final to ha. Yan ang orderin. O 10mm yung rebars, 9mm stirrup, distance 20. Ang Tagi lang kaya ang bakal parang ano yan. Hindi, kukumputing ko to. Malalaman mo kukumputing ko ngayon. Tapos ito, 10 by 10. Yung concrete pole mo, Saan ba 4. magandang order niyan? Sa pinaka, syempre sa pinakamura na ino-orderan. Ako order para sa'yo para mura. Stillmatic mo, gis lang. Sa isang araw mo na orderin, Sabado o ano yun. Oh, sa ano to, bago sila pumasok ulit. Oo, ganyan nga. Yan na. Bernis, Sabado. Stillmatic mo pare, gusto mo ano na? Yung makapal na. Magkano ba diferensya? 150 lang diferensya. Sa isang ano? Kung gusto mo, sige manipis, pwede naman palitan sa susunod. Tingin mo. 480 lang yun. Tingin mo. Kaya yan, unti lang yun. Ano yun? So nakikita ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mga 11 lang. Hindi 4, 8. 48. Pag malagay mo 4, 8, 10 lang muna tayo. Kasi may mga distance yun. Pero pare, ang framing mo 1 by 1, okay na sa'yo. 1 by 1 nga daw. Framing. Okay, 1 by 1. Sabi na yun. Sige pare, tanin ko to. Hollow blocks, di 4 lang na. Di 4. Okay. Yan pare, 3-3. Kakain. Plus 2-5. Sa lilim. Plus 3-9. Baka yan hindi lang tatlo ko na kain. Plus 5-2-50. po. Ito po, sampul oh. Tamis. Plus 2-3-22. Ayun na lang, may ganun na awat eh. Plus 900. Kasi, Plus 1,548. pinili ko nga, dalawa kaya. Plus 3,600. Magkano pare? 23. 23,000. Ayan. Diyan pa lang yung pare sa ano. Mababakuran yan, kakaposte na yan. Oo. Para Isusunod mo wala na pa lang. yung bakal. Wala pa yung steel matting, Bakal. tubular na ano, 1 by 1. Pasok nga ang 30. Basta yung ano mo, pamorma mo, papahiram ko na lang sa'yo. Bigyan kita ng pamorma. Siyempre may konting pako pa yan, may konting alambre. Ayan, alam mo na yan. Yan na. Okay, ito na. Dog. Pera. Ayan mga karos, bumalik po tayo rito. Yan para masilip uli natin yung pagwa-waterproofing ng ginawa po ng mga kasama natin. Si Master Jojo at si Louie. Bali itong PVC roofing na to ay tatagal na po uli ito. Yan, gusto lang talaga ni client na laging pinami-maintenance, lalo na dun sa taas. So sa materials nito, naipakita na po namin, lahat po yun ay na-consume naman at nagamit. Ayan mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng linggo. Ayan, maraming salamat po muli sa pagbisita.
Bali yung ginagawa doon kila Master Batang, tuwing linggo lang po yun. Tapos gusto niya lang pong mabakuran at saka maploringan po yung kanyang likurang bahay. So pagka ganyan naman po, pinapahiram na lang po natin yung ating mga kasama sa kanya. Tapos siya na po yung bahala na magpasahod. Tapos tayo, tutulungan lang po natin siya para kahit pa paano makasave. Yan, meron naman po tayong mga pamorma. At saka tayo po yung bibili ng materialis para makasave din po siya sa hardware. Yung estimation cost naman na ibinibigay po natin sa kanya para po doon ay nakabase lang naman po sa ipinagagawa niya. So ito mga karaos, kita-kita na lang po sa susunod na video. Ayan, God bless po sa ating lahat. Ingat po palagi. Ito, paalam po muna. Let's go. Yeah. Woo! Sarap ng hangin. Yeah. Atay ka na! Yan, malapit na nga pala piyesta rito. Si Kuya Jun pumasok. Kuya Jun. Kabilang linggo, piyesta. Piyesta kayo sa punta pa. Sa punta pala. Dito. Sa kabilang linggo. Kakabilang linggo pa. Hindi na tayo nakapag-update doon sa ginagawa ni Pinupita ko Kuya Jun. lahat ang mga customer namin. Lahat pare. Lahat ng aming pinagawan. Pumunta kayo dito sa amin. At walang kahanda-handa. Walang pera. Dahil sa pagpapagawa na pare, ubus na.